Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao 10. Ihanda na ang inyong mga module, ang papel at ang inyong ballpen. Handa ka na ba? Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tunghayan naman natin ang ating virtual classroom rules. Ilan sa mga dapat nating tandaan, kahit na tayo ay nasa bahay ay i-feel natin na parang tayo ay nasa eskwelahan pa din. Mute natin ang ating mga microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinawag ni teacher or may gustong sabihin. Makinig maigi, iwasan din sana natin kumakain or may ibang ginagawa habang tayo ay nagkaklase. At ang pinaka-importante, have fun and do your best! Ngayon, ang tatalakayan natin ay ang pagpapatuloy para sa module number 9. Ito pa rin ay ang espiritualidad at pananampalataya. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ngayong quarter number 3. Para sa ating mga objeto, sa module na ito ang inaasahan nating maipamamalas mo ng mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, na pangangatwiranan na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa. Ikalawa, nakagagawa ng angkop na kilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos. Tayo muna ay magbalik tanaw. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita mula sa mga Hebreo, chapter 11, verse 1. Sa inyong palagay, ano kaya ang nais ipahiwatig nito? Magaling! Sabi natin, ang tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha dahil hindi lamang katawan ang ibinigay sa kanya ng Diyos, kundi pinagkalooban din siya ng espiritu na nagpapabukod tangi at nagpapawangi sa kanya or kay God. Ngunit, ang nagpapakatao sa tao ay ang kanyang espiritu na kinaroroonan ng persona. At ang persona, alam niyo ba na ayon kay Keller, ay ang pagkaako ng bawat tao na nagpapabukod tangi sa kanya. Kaya't, ang espiritualidad ng tao ay galing sa kanyang pagkatao. Ilan naman sa mga dapat nating tandaan, ano nga ba ang pananampalataya? Tama! Ang pananampalataya ay ang personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Ito rin ay tumutukoy sa paniniwala at pagtitiwala ng tao sa Diyos. Isa itong malayang pasya na alamin at tanggapin ang katotohanan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay at sa pagkatao niya. Isa itong biyaya na maaaring malayang tanggapin or tanggihan. Sa pananampalataya, naniniwala at umaasa ang tao sa mga bagay na hindi nakikita. Ilan sa mga dapat mong gawin upang mapangalagaan ang iyong ugnayan sa Diyos ay ang mga sumusunod. Pero gusto ko munang malaman, ikaw ba? Ano ba ang mga ginagawa mo upang mas mapalalim at mas mapangalagaan ang ugnayan mo kay God? Tama! Isa dyan ay ang tinatawag nating panalangin o sa iba ito rin ay tinatawag na pagdarasal. Pero ano nga ba ang panalangin? Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa panalangin, syempre ang tao ay nakakapagbigay ng papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad, at paghiling sa Kanya. Kung hindi natutupad yung mga hinihiling sa panalangin, huwag naman agad tayong panghinaan ng loob, diba? Ng pananampalataya din dahil may dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya ibinibigay ito sa atin. Maaring hindi pa ito dapat mangyari o kaya ito ay maaring makasama sa taong humihiling, diba? So, ang pangalawa naman ay ang panahon ng pananahimik or tinatawag din itong pagninilay. Sa bawat buhay ng tao, napakahalaga diba yung pananahimik? Ito ay nakakatulong upang ang tao ay makapag-isip at makapagnilay. Then mula rito, mas mauunawaan ng tao yung tunay na mensahe ni God sa kanyang buhay. Nakakatulong ito upang malaman ng tao kung ano nga ba yung ginagawa niya sa kanyang paglalakbay at kung saan siya patungo. Ikatlo naman ay ang pagsisimba or pagsamba. So ano man ang paniniwalaan ng tao, mahalaga ang pagsisimba or pagsamba saan man siya kaanib na relihiyon. Ito ang makakatulong sa tao upang mas lalong lumawak yung kanyang kaalaman sa salita ni God at maibahagi ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kaalaman na napulot sa pagsisimba or pagsamba.
Ika-4 naman ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala natin, lalo na ng mga tao si God, nararapat na malaman ang kanyang mga turo o yung mga aral. Tulad ng isang tao na nais makilala ng lubos yung taong kanyang minamahal, diba? So, inaalam niya muna yung lahat ng impormasyon ukol dito. Tapos, hindi lubusang makikilala ng tao ang Diyos kung hindi naman siya mag-aaral or magbabasa ng mga banal na kasulatan or sa ibang pananampalataya naman ay Quran. Ikalima, yung pagmamahal sa kapwa. Alam nyo ba na hindi maaaring ihiwalay ng tao sa kanyang ugnayan yung kapwa? Siyempre, ito yung isang dahilan ng pag-iral ng tao, ang mamuhay kasama yung kapwa. Hindi masabi na maganda ang ugnayan ng tao sa Diyos kung hindi maganda ang ugnayan niya sa kanyang kapwa. Mahalagang maipakita ng tao ang paglilingkod sa kanyang kapwa. Sumunod naman ay ang pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. So, malaki syempre na itutulong sa atin ang pagbabasa ng mga babasahin na may kaugnayan or kinalaman sa espiritualidad. Ito rin ay nakakatulong sa pagbabago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao. So, mula sa iba't ibang paraan na ating nabanggit na mas napapalalim ng tao ang kanyang ugnayan kay God. Kaya dito, makikita ng tao na hindi maaaring hiwalay ang espiritualidad sa pananampalataya. Tapos yung espiritualidad ng tao ang pinaghuhugutan ng pananampalataya at ang pananampalataya naman ang siyang nagpapataas ng espiritualidad ng tao. Dito ay nagkakaroon ng malalim na ugnayan ang Diyos at ang tao. Ngayon, alamin naman natin yung 4 na uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis or Clive Staples Lewis. Pero paano ka nga ba magmahal? Naitanong mo na rin ba sa iyong sarili? So paano mo minamahal ang Diyos ang iyong kapwa? So, sabi nga natin, meron tayong 4 na uri ng pagmamahal, 'di ba? So, una, alamin natin ano nga ba ito. Ito ay ang tinatawag nating affection. Ito yung pagmamahal sa bawat miyembro ng isang pamilya or maaaring sa mga taong nagkakilala at naging malapit or palagay na ang loob sa isa't isa. Lalo na sa mga magkakapamilya, rin natin ipasok dito yung pagmamahal bilang magkakapatid or bilang pamilya. Ikalawa naman ay yung philia. Ito yung pagmamahal ng magkakaibigan. Mayroon silang iisang tunguhin or nilalayo na kung saan sila ay magkakaugnay. Ikatlo ay ang eros. Ito yung pagmamahal na nagsisimula sa physical na atraksyon ng isang tao sa kanyang kapwa. Ito rin ay tinuturing na romantikong pag-ibig. Kaya mainam na ang pag-ibig ng tao na ito basically ay ilaan sa taong kanyang mga pangasawa. At ang pinakahuli naman ay yung agape. Katulad ng ating na-discuss noong nakaraang linggo, ito ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal dahil ito ay ang pagmamahal na walang kapalit o tinatawag din nating unconditional love. Para sa pag-alam sa mga natutuhan, ngayon ay nabatid mo na ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang mahalin at paglingkuran ang iyong kapwa. So, paano mo kaya maipapakita ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa sa mga sumusunod na sitwasyon? So, sagutin ito sa inyong sagutang papel. Pero gagamit tayo ng rubric sa paggawasto. Para sa mga katangian ng sagot, kailangan kompleto ang ibinigay na sagot. Sumunod, mahusay na pagkapaliwanag. Then, maayos ang pagbuo ng pangungusap. Bibigyan ka ng mga sumusunod na puntos. 10 puntos kapag taglay mo yung 3 pamantayan, 5 puntos kapag 2 pamantayan lamang yung nilalaman, at 1 punto naman para sa isang pamantayan lamang. So, handa ka na ba? Tara na! Para sa unang sitwasyon, mahal na mahal mo ang iyong nanay. Siya ay nurse sa isang pampublikong ospital. Isang araw, nakatanggap ka ng balita na siya ay nahawa ng COVID-19 habang inaalagaan ng mga taong may sakit. Siya ay naka-quarantine at hindi pwedeng dalawin. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan mo na siya ay binawian ng buhay. Hindi ka naman nakakalimot sa Diyos sa araw-araw at nagsisilbi ka sa inyong simbahan. Sisihin mo ba ang Diyos sa pangyayaring ito? Ngayon, tukuyin ninyo kung ano ang inyong gagawin at ano yung dahilan bakit ito ang inyong gagawin. Magaling! Dumako tayo sa ikalawang sitwasyon. Isang gabi, habang ikaw ay naglalakad pa uwi sa iyong bahay galing paaralan, may nakita kang isang estudyanteng nakahandusay sa kalsada. Siya ay duguan at halos hindi na humihinga. Paglapit mo sa kanya ay namukaan mong siya ang madalas mambuli sa iyo sa paaralan at madalas na napapahiya ka sa marami dahil sa kanya. Ano ang iyong gagawin? Magaling! Para sa ikatlong sitwasyon, araw ng pagpunta mo sa iyong simbahan para magpasalamat sa Diyos. Biglang nag-text ang kaibigan mo at sinabi na kayo ay mamamasyal sa mall at ililibre ka niya. Matagal-tagal ka na din hindi nakapagsimba dahil naging abala ka sa iyong pag-aaral. Sino ang uunahin mo? Tama! Tumungo naman tayo sa pangwakas sa pagsusulit. Ngayon natapos mo na ang aralin, subukin natin ang iyong mga natutuhan. Basahin at sagutan ang mga tanong. Piliin at isulat syempre sapat lang ang letra ng tamang sagot at gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa una, anong uri ng pagmamahal ang ipinapakita ng isang anak na sumusunod sa kanyang mga magulang?
A. Affection, B. Agape, C. Eros, or D. Philia. Ikalawa, ito ang ginagawa ng tao upang kausapin ng Diyos. A. Pagbabasa ng salita ng Diyos, B. Pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad, C. Pananalangin, or D. Panahon ng pananahimik or pagninilay. 3. Ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ang pahayag na ito ay blank. A. Mali, dahil maipapakita lamang ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisimba. B. Tama, dahil dapat mahalin ang kapwa. C. Tama, dahil maipapakita lamang ang tunay na pagmamahal sa Diyos kung minamahal din ang kapwa. D. Mali, dahil ang pagmamahal sa Diyos ay hiwalay sa pagmamahal sa kapwa. Ikaapat, ito ay pagmamahal ng isang tao sa kanyang kaibigan. A. Affection, B. Agape, C. Eros, or D. Philia. Ikalima, tuwing linggo ay nagsisimba si Ellen at madalas na magdasal. Siya rin ay nagbabasa ng Biblia bago matulog sa gabi. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya sinusunod ang kanyang mga magulang. Lagi niyang sinisigawan ang mga ito. Nagkapakita ba si Ellen ng pagmamahal sa Diyos? A. Oo, dahil ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. B. Oo, dahil ang kanyang pagsisimba, pagdarasal at pagbabasa ng Biblia ay kinalulugod ng Diyos. C. Hindi, dahil matigas ang kanyang ulo. D. Hindi, dahil nababaliwala ang kanyang ugnayan sa Diyos kung hindi maganda ang ugnayan niya sa kanyang kapwa. Magaling! Para sa paginilay, ngayon ay inaanyahan kita na muling balikan ang iyong mga naging ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Paano mo ito mapapalago at mapapalalim gamit ang iyong bagong kaalaman at realisasyon sa iyong natutuhan? Magtala sa bawat kategorya ng 3 aksyon na iyong gagawin upang paunlad mo ng maayos ang iyong mga tungkulin. Gamitin ang matrix bilang iyong gabay at ilagay ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sa rubric na sa pagwawasto, ito yung mga katangian ng sagot na dapat na nilalaman ng inyong sa kasagutan. Ito ang mga katangian ng sagot. Una, kompleto ang ibinigay na sagot. Sumunod, mahusay ang pagkapaliwanag. Then, maayos ang pagbuo ng pangungusap. At bibigyan ka ng mga sumusunod na puntos. 10 puntos para sa taglay ang 3 pamantayan, 5 puntos kapag 2 pamantayan lamang, at 1 punto kapag 1 pamantayan lamang. At para sa matrix na inyong gagamitin, meron kayong 3 column para sa tungkulin, mga aksyon na aking gagawin, at gaano kadalas ko ito gagawin. Isang halimbawa ay bilang anak ng Diyos, ang iyong tungkulin. Ang aksyon ng iyong gagawin ay pagdarasal, at gaano kadalas ko itong gagawin, araw-araw bago matulog sa gabi at bago kumain. At ang ilan sa mga tungkulin na inyong gagawin ay bilang anak ng Diyos, bilang kasapi ng aking pamilya, bilang isang kaibigan, at bilang isang Pilipino. Magaling! Mahusay at binabati kita ha. Ating ipagkapatuloy sa susunod na linggo ang ating bagong aralin. I hope meron kayong natutunan mula sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!